Hello mga kabayan, ito na naman po inyong Junjun at meron na naman po tayong isang video na kung saan tayo po ay magre-react. So ang video na po ito ay nakakataba ng puso. At kumbaga, ito yung mga dahilan kung bakit mahal ng karamihan ang mga Duterte. Okay? Nakakaano po siya, nakakataba ng puso at alam niyo yun na kumbaga, hindi na nila kailangan gawin or hindi nila trabahong gawin pero dahil sa pagmamahal nila sa taong bayan ay nagagawa pa rin nila ang mga bagay nito kahit na medyo busy sila or may mga kailangan silang gawin. So naglalaan talaga sila ng oras nila para sa mga ganitong pangyayari at nararamdaman po ng mga taong bayan ito. Nasabi ko nga, karamihan ng mga Pilipino kasi hindi naman lahat sang-ayon sa mga Duterte. Pero mas marami talaga ang humahanga, nagmamahal sa kanila kasi ganun din ang binibigay nila sa taong bayan. Pagmamahal, oras, atensyon, serbisyo, number one, sa taong bayan. So, nakakadagdag ito, sa mga layunin nila na tumulong or makapwesto sa gobyerno para naman mas marami ang mabigyan ng serbisyo. So, panoorin po natin ang video, mag-comment, mag-react, at ako po, again, saludo sa inyo, Vice President Sara Duterte, dahil po sa isang maliit na bagay na ito ay napakita nyo kung gaano kayo katotoong tao. Again, this is your Junjun. Junjun is in. Isang simpleng placard at isang liham, hindi akalain ng junior high school student na si Angel May Tayaba na mapapansin ni Vice President-elect Inday Sara Duterte ang kanyang munting hiling. Wala daw kasi siyang makakasama sa kanyang moving up ceremony, kaya ang hiling niya kay Inday na siya muna ang maging proxy ng kanyang ina. April 9, first campaign rally niya dito sa San Carlos City, dito sa municipality namin. And then, pagdating niya, nag-raise na ako ng mga placards. Meron akong 4 different placards. Nabasa niya yung dalawa. Tapos, yung last, meron na yung placard na Inday, wala akong mama sa moving up, baka pwede ikaw na lang. And then, yun yung placard ko na napicturean ng staff niya. Ayon kay Angel May, nag-trending anya ang kanyang picture sa iba't ibang social media kagaya ng Facebook at TikTok na hawak ang placard. Gayunman, hindi naging madali ang pagpapa-oo niya kay Inday. Pero hindi siya sumuko, kaya naman maging ang campaign rally sa Dagupan kanyang pinuntahan. April 30 naman, nag-campaign rally siya sa Dagupan. Meron akong ready na index card. Nakasulat doon yung same doon sa nakasulat sa placard ko na Inday Sara, Inday, wala akong mama sa moving up, baka pwede ikaw na lang. Tapos nakalagay yung date, nakalagay yung school. Tapos nung nasa stage na kami kasi napaakyat ako ulit ng stage dahil na naman sa placard. Tapos ayun, I got the chance na iabot ko sa kanya, sir, yung index card, and then binasa niya, tapos tinanong niya sa akin kaagad kung anong oras. Hindi rin gaanong umasa si Angel May na dadalo nga si Inday Sara sa kanyang moving up ceremony, kaya naman laking tuwa nito nang makita na niya si VP-elect Inday sa venue at sinamahan siya paakyat ng stage at sabitan ng medalya. Nagtapos sa kanyang 10th grade si Angel May ng with honors na ayon pa sa kanya kay unang beses na kanyang matatanggap sa kanyang junior high school life. For me, napakasaya ko kasi syempre susunod na Vice President yung nagsabit ng medal ko, and first ever medal ko yun as a junior high school student. Talagang hindi ko ma-explain yung feeling ko. Bagamat hindi nakapunta ang ina nitong OFW, proud naman si Nanay Rona sa kanyang anak. Malaki rin ang pasasalamat nito sa susunod na pangalawang Pangulo dahil bagamat ordinaryong Pilipino lang sila, ay binigyang pagpapahalaga ang kahilingan ng anak niya.
hindi rin po maipaliwanag yung feelings. Nakaka-proud talaga as in kasi hindi ko rin po ini-expect na tutuparin po niya yung munting hiling ng anak ko. Kasi hindi ko rin po ma-imagine kasi isang ordinaryong estudyante or kabataan, isang ordinaryong mamamayan, mapapansin po yung isang placard niya. Kaya bagamat nangungulila sa yakap ng kanyang anak, bakas pa rin sa mukha ni Nanay Rona ang galak nang malaman nitong ang Vice President-elect pa ang hahalili sa kanya para sabitan ng medalya sa graduation ang kanyang anak. Kung nung andyan na po pala talaga siya, hindi ko rin talaga ma-explain yung pakiramdam. Nung nakausap po siya kanina, as in, speechless po ako na mangiyak-iyak bilang isang ina na malayo sa anak. Hindi ko talaga yung pakiramdam na full of tears of joy. At the same time, syempre kung matagal na hindi nakakasama yung bata, nangungulila din po bilang isang ina, pero masaya din po. So ayan na nga po mga kabayan, napanood na natin yung video. At ano sa palagay niyo? Maaari may mga matuwa, maaari merong hindi. Hindi naman mawawala yan. Pero ako po, ang reaksyon ko dito ay napaka heartwarming ng pangyayari kasi isang normal na grade 10 student na OFW yung ina ay nag-request kay VP Sara Duterte na siya yung kasama niya sa pag-akyat sa stage kasi unang beses siyang magkakaroon ng medalya. At napaunlakan naman ng ating Vice President bilang isang nanay siguro na antig ang puso ni VP Sara sa kalagayan ng bata na kung saan ay talaga namang napakagandang serbisyo. Sabihin na natin hindi siya Vice President. Napakaganda nung ginawa niyang serbisyo bilang isang mamamayan. Dahil kunyari sa atin, di ba? Sa ating mga normal tao, may lumapit sa ating kapitbahay natin, kakilala natin, "Uy, kuya, baka pwede ikaw yung tumayo sa aking guardian kasi wala na akong magulang, wala na akong ina, wala na akong ama, or wala sila nagtatrabaho." So, nakaka-proud na ikaw yung tatayo sa napakahalagang okasyon ng batang yon. Lalong-lalo po pagdating sa eskwela, dahil hindi naman lahat ng estudyante ay mayroong may kakayanan na makapagtapos na with honors na mayroong karangalan. So napakaganda po ng pangyayari na ganon. At napakahalaga na ikaw ay magbigay ng kapwa sa iyong kapwa-tao. Again, this is your Junjun.